Sa video na ito, malalaman niyo ang nakakakilabot na kwento ni Samuel, isang freelance writer na napadpad sa Antipolo. Habang pinagmamasdan ang isang bakanteng bahay sa sitio Bagong Silang, nagsimula siyang makaranas ng mga kakaibang pangyayari tuwing 2:00 ng madaling araw. Isang gabi, may kumatok na basang-basa sa ulan na nagngangalang Zenaida, humihingi ng tulong. Sino nga ba si Zenaida at ano ang koneksyon niya sa masamang nilalang na si Hukluban? Alamin natin ang buong kwento at ang katakot-takot na mga pangyayari na sumunod. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Ako po si Samuel at nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang kwento na hindi ko malilimutan. Nakatira po ako ngayon sa Antipolo. Napadpad ako dito dahil sa trabaho ko bilang isang freelance writer. Mahilig ako sa katahimikan kaya't naisipan kong lumipat sa isang lugar na malayo sa ingay ng syudad. Dito ko nakilala si Zenaida na naging mahalagang bahagi ng kwento kong ito. Sa unang gabi ko sa bagong bahay sa Antipolo, naramdaman ko ang lamig ng hangin na dumadampi sa aking balat habang nakatayo ako sa balkonahe. Tanaw ko ang buong sitio Bagong Silang mula rito, isang tahimik na lugar na nakakubli sa ilalim ng mga bituin. Napansin ko ang bakanteng bahay sa ibaba. Sa kabila ng katahimikan ng gabi, bigla na lang lumiwanag ang mga bintana nito tuwing 2:00 ng madaling araw. Hindi ko maiwasang magtaka kung bakit may ilaw doon, gayong matagal na raw itong walang nakatira. Bakit kaya may ilaw doon? Tanong ko sa sarili ko habang patuloy na nakatitig sa bahay. Wala akong nakikitang tao na pumapasok o lumalabas. Bawat gabi, pinagmamasdan ko ang kababalaghan mula sa aking balkonahe. Unti-unting nadaragdagan ang aking kuryosidad at kaba. Isang gabing may malakas na bagyo, nawalan ng kuryente sa buong lugar. Ang paligid ay nabalot ng dilim at tanging ang mga kidlat ang nagbibigay liwanag. Biglang may kumatok sa pintuan. Sa gitna ng dilim, binuksan ko ito at tumambad sa akin ang isang babaeng basang-basa sa ulan. Ako si Zenaida. Galing ako sa bahay sa sitio Bagong Silang. Kailangan ko ng tulong, sabi niya, nanginginig sa takot. Pinapasok ko siya agad at binigyan ng tuwalya para magpatuyo. Pasensya na sa abala, sabi niya habang pinupunasan ang kanyang buhok. May masamang nilalang si Hukluban na umatake sa akin dati. Nakita na niya tayo, Samuel. Baka tayo na ang susunod niyang biktima, sabi ni Zenaida habang nanginginig ang kanyang boses. Kinabukasan nagsimula akong magsaliksik tungkol sa bahay sa sitio Bagong Silang. Pumunta ako sa munisipyo at nagtanong-tanong tungkol sa mga dating naninirahan doon. Nakipag-usap ako sa ilang matatanda sa lugar at lahat sila'y may alam ngunit ayaw magsalita tungkol dito. May tinatago sila pero hindi ko alam kung bakit. Nalaman ko na ang dating nakatira doon si Renato ay nag-ulat din ng katulad na karanasan kay Hukluban bago siya namatay sa hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang kanyang mga kapitbahay ay nagkwento ng mga kakaibang ingay at aninong gumagalaw sa bahay bago ito tuluyang iniwan. Hindi kaya ako rin ang susunod na biktima? Tanong ko sa sarili ko habang binabasa ang mga ulat tungkol kay Renato. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimula na rin akong makaranas ng kakaibang pangyayari sa aking tahanan. May mga kaluskos sa bubong at mga bulong na parang nagmumula sa kung saan. Nagsisimula na akong matakot. Baka sinusundan na rin ako ni Hukluban, tulad ng nangyari kay Renato. Sinubukan kong maglagay ng CCTV camera sa bahay, pero laging nawawala ang signal tuwing 2:00 ng madaling araw. Sa mga sumunod na araw, lalong dumadalas ang mga kakaibang pangyayari sa bahay ko. May mga aninong gumagalaw kahit walang ibang tao, at ang mga kaluskos ay nagiging mas malakas. Isang gabi, nagdesisyon akong mag-imbestiga sa bahay sa sitio Bagong Silang. Pumunta ako roon, dala ang isang flashlight at kutsilyo bilang proteksyon.
Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari dito. Sabi ko sa sarili ko habang papalapit sa bahay. Ngunit tuwing malapit na ako sa pinto, bigla na lang akong nakakaramdam ng matinding takot at hindi maipaliwanag na lamig. May pumipigil sa akin na pumasok. Sinubukan kong labanan ang takot at pumasok pa rin. Pero may invisible na pader na humaharang sa akin. Ano itong nararamdaman ko? Tanong ko sa sarili ko habang umaatras pabalik sa aking bahay. Ang kuryosidad ko ay napalitan ng takot at pangamba. Sa desperasyon na naisipan kong humingi ng tulong kay Mang Isidro, isang kilalang albularyo sa aming lugar. Pumunta ako sa kanyang bahay at ikinuwento ang lahat ng aking karanasan. Mang Isidro, tulungan niyo po ako. May masamang espiritu na sumusunod sa akin, sabi ko habang nanginginig sa takot. Pinayuhan ako ni Mang Isidro na maglagay ng mga asin at bawang sa paligid ng aking bahay at mag-alay ng dasal tuwing hating gabi upang itaboy ang masamang espiritu. Sinunod ko ang lahat ng payo ni Mang Isidro. Naglagay ako ng asin at bawang sa bawat sulok ng aking bahay at nagdasal tuwing hating gabi. Sana'y maprotektahan ako nito laban kay hukluban, bulong ko sa sarili ko habang nag-aalay ng dasal. Sa kabila ng mga ginawang ritual at pag-iingat, patuloy pa rin ang pagpaparamdam ni hukluban sa akin. Isang gabi, habang nasa gitna ng aking pagdarasal, bigla na lamang akong nakaramdam ng malamig na kamay na humawak sa aking balikat. Tumayo ang aking balahibo at napalingon ako ngunit walang tao sa aking likuran. Sino ka? Sigaw ko, ngunit walang sumagot. Sa huli napag-alaman ko mula sa mga matatanda sa Sitio Bagong Silang na si Zenaida pala ay matagal nang patay at siya ang huling biktima ni Hukluban. Si Zenaida matagal nang wala, sabi ng isang matanda. Marami na siyang dinala at wala na silang nagbalik, dagdag niya habang tumitingin sa malayo. Ngayon, kailangang harapin ko ang katotohanang ako na ang bagong target ng masamang nilalang na nagmumulto sa Sitio Bagong Silang. Hindi ako susuko, sabi ko sa sarili ko, kahit pumipintig ang takot sa aking dibdib. Ang kwento ni Samuel ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng humihingi ng tulong ay dapat pagkatiwalaan. Lalo na kung may misteryosong koneksyon sa mga nilalang na gaya ni Hukluban. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Tandaan sa dilim ng gabi baka may nagmamasid sa'yo.